Alam mo, kung kailangan mo ng taong makikinig at iintindi sa mga problema mo, nandito lang naman ako eh. Pagod na kasi ang magpanggap. Ano ibig mong sabihin? Ha? Hindi. Ano? Pagod na ako magpanggap na masaya. Akala ko naman kung ano na eh. Kinuha at hinagis ni Wilma yung cellphone ko. Kaya nung sinabi ko kay Ma'am Cristela, hindi siya naniwala kasi walang pruweba. Bato? Hindi ko matawag ang cellphone ko. Mando? 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 Oh Wendy, ikaw pala, bakit? Tara dito, pasok ka. Mando, tinatawagan ko yung cellphone ko, hindi nasagot. Hinat birits. Ha? Cellphone? Anong malay ko sa cellphone mo? Bakit sa akin mo hinahanap? Ha? Di mo ba natatandaan, Mando? Nagpalit tayo ng cellphone. Kasama pa nga natin si Bibang eh. Oo nga pala. Yun naman pala, naalala mo eh. Pero, tika, tama ba yung narinig ko? Binato ni Wilma yung cellphone mo? Cellphone ko? Bakit? Narinig mo yung usapan namin ni Bebang? Natural. Ang lapit nyo lang kaya. Nasa likodan nyo lang ako. Oo, tama. Binato ni Wilma yung cellphone ko. Ay, cellphone mo. Nalilito tuloy ako. Tama pala yung narinig ko. Mando, bayaran mo yung cellphone ko. Kasi pag Sa wakas, mapapatunayan ko rin na wala talagang kasalanan si Bebang. Buti na lang, natandaan ko na nagpalit kami ng cellphone ni Wendy. Sa ganitong paraan, may babalik ko na si Bebang sa trabaho. Mando! Nakikinig ka ba? Ba't nakangiti ka? Oo, nakikinig ako. Uulitin ko, Mando. Andun lahat ng mga number ng pamilya ko. At marami din ako na itatagong memorable pictures namin dun ni Bibang at ni Kuya Pido. Ikaw ang natitirang alas ko. Para may balik ko na si Bebang sa trabaho. Kaya makinig ka. Ikaw ang makinig sa akin, Mando. Bayaran mo yung cellphone ko. Oo, babayaran ko yon. Huwag ka mag-alala. Yung cellphone ko, nasa'yo pa ba? Hay naku, Mando. Siguraduhin mo. Kailangan ko ng cellphone. Oo nga, sabi. Yung cellphone ko, nasaan na? Ay, andun pala kay Kuya Pido. Pinhiram ko muna. Wala daw kasi siyang magamit eh. Nasaan ba si Pido? Kailangan natin yung cellphone ko para mapakita ko na kay Ma'am Cristela yung pruweba. Oo, tara. Puntahan natin si Kuya Pido. Nakalamang Cristela yun ngayon, may pasok. Tara, puntahan na natin. Ay, ako, Oh! Mando! Parang nagmamadali kayo. Ikaw, Bunso, ba't nandito ka? Alam mo, bawal ka makita ni Ma'am Cristela. Andiyan ka pala, Pido. Saktong-sakto. Yung cellphone ko. Cellphone mo? Bakit ko sa cellphone mo, anihin ko yon? Kuya Pido, naalala mo yung pinahiram ko sa yung cellphone? Kay Mando yun. Kailangan namin yun para sa puwiban namin kay Bibang. Dali na, Pido. Ibigay mo na. Para malaman na ni Ma'am Cristela yung totoo. Ano ba pinagsasabi niyo, Mando? Hindi ko alam yung cellphone na sinasabi mo. Isang base ko lang ginamit yun. At ikaw naman, Bunso. Ha? Sinasabi ko na sa'yo, huwag mo ipagtatanggol yung Bebang na yan. Ang kulit-kulit mo. Kuya Pido, totoo ang sinasabi namin. Yung hiniram mong cellphone, andun yung record ng usapan nila Ma'am Sam. Sila talagang may pakana. Pwede ba, Pido? Huwag ka na maging hadlang sa plano namin. Kailangan ni Bebang ng trabaho. Ulitin ko, Mando. Hindi ko alam kung saan ko nailapag yung cellphone na sinasabi mo. At saka ano ba meron kay Bebang? Bakit todo tanggol kayo sa kanya? Simple lang, Pido. Mabait si Bebang. Hindi niya magagawang magnakaw o manguha ng gamit ng iba. Tsaka kahit hindi siya nakapagtapos ng pag-aaral, marangal siyang tao, higit sa lahat, matulungin. Tama si Mando, Kuya Pido. Hindi mo kailangan magalit kay Bibang dahil wala siyang ginagawang masama sa'yo. Oo, Kuya. Mali ako kasi nagbibigay ako ng pera kay Bibang. Pero, kailangan niya yun. Dahil wala nang ibang aasahan si Tutoy, kundi siya lang. At kung ako naman may kailangan, hindi nagdalawang isip na tulungan ako ni Bibang. Hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung nangyayari. Hindi ko alam kung sino yung paniniwalaan ko.
Naguguluhan na ako. Pido, please lang. Nagmamakaawa na ako sa'yo. Ikaw na lang ang pag-asa namin para mapatunayang walang kasalanan si Bebang. Kuya Pedro, please lang kuya. Tutoy, okay ka lang ba? Ba't di ka mapakali? Ha? Oo ate, okay lang. Huwag mong intindihin. Ba, Tutoy, ang dami mo yatang pera. Saan galing yan? May trabaho ka na? Eto. Wala. Sumideline lang ako kahapon kaya ako kumita ng pera. Ayos ah. Nakakatuwa naman. Buti naman at kumikita ka na. Mahirap ba yung trabaho mo doon? Saan ba yan para mabisita kita? Basta, Tutoy, ang tatandaan mo, huwag mong papagudin ang sarili mo dahil bata ka pa. Ano ba ate? Pwede bang manahimik ka na? Kanina ka pa tanong ng tanong nakakairita na. Hindi ba pwedeng isang tanong lang tapos na? Ba't ka ba nagagalit? Di mo naman ako kailangan sigawan eh. Mas matanda ako sa'yo, Tutoy. Ate mo ko, inaala... Tama na. Pwede bang tumigil ka na? Paulit-ulit ka eh. Wala kang karapatan sigawan ako, Tutoy. Ang kulit mo. Ano na? Oh, relax ka lang. Madami kasi yung ginagawa sa bahay. Ako nga tol, nag-away na naman kami ng ate ko eh. Bad trip pare. Siya na lang lagi yung hadlang sa gusto kong gawin eh. Grabe pare, parang araw-araw kayo nag-aaway ng ate mo, no? Sinabi mo pa. Gusto ko na nga lang kumita ng pera at hindi na mag-aral eh. Parang yung ganito, ginagawa natin. Parehas tayo. Kaya nga, di ba? Sinabi ko sa'yo, easy money to, tol. O nga pala tol, wala ba tayong racket ngayon dyan? Gusto ko pa kumita ng pera ngayon eh. Meron, syempre. Katulad lang ng dati. Sige tol, tara. Tang, hold up to. Amin yan. Tang.